I love you so much, Kimberly. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinapasaya. Wala nang gabing iyon, hindi ka na nawalay sa aking puso at isipan, Luis. Lihim kong dinadalangin na magkita tayong muli. Kahit pa alam kong imposible. Pati katayuan natin sa buhay ay magkaiba. Pinahanap nga kita talaga dahil hindi kita makalimutan. Kung alam mo lang, para akong baliw noon. Lagi kong dalang kwintas mo. Pero ang sungit mo sa akin noon, nang hindi mo pa alam na kung hinahanap mo. Well, pinagtatakpan ko lang ang damdamin ko. Kasi hindi ko din may paliwanag kung bakit naisipan kitang yayain na magpanggap bilang girlfriend at nauwi sa pagiging mag-asawa natin. Ibig sabihin, type mo din ako dati pa? Actually, iniisip ko nga kung may kahalong gayumang pabango mo at hinahanap-hanap ko. Hoy, wala ah. Talaga lang maganda ako kaya mo ko nagustuhan. Totoo yan. Pero madami kang katangian na kaibig-ibig, kaya ng pagiging mapagmahal at maalalahanin mo sa pamilya at sa ibang tao. Palagi mong inuunang kapakanan ng ibang tao, bago ang sarili mo. Ganon ka din naman. Kahit sinusungitan mo ko noon, alam ko may mabuting puso ka. Naging mabait lang ako dahil sa'yo. Tinuruan mo ko magmahal. Siniksik niyang katawan sa dibdib ng asawa. Sana'y tapos ng mabibigat na suliranin sa pamilya natin. Aniya na meron pa ding pangamba sa dibdib. Hindi maiwasan ang mga problema, bahagi talaga ng buhay ng isang tao. Pero habang magkasama tayo, wala tayong hindi kakayanin. Lalaban tayong magkasama. Naantig ang puso niya sa nadinig. Tama, wala tayong hindi kakayanin kapag magkasama tayo. Lahat ay mahanapan natin ng solusyon. Dinalaw ni Kimberly sa kulungan si Bing. Pinatawad na niya ito at nais nga maging magkaibigan silang muli kagaya noon. Kimberly, hindi mo naman kailangang dalawin pa ako. Sinabi din nila nanay na tinulungan mo daw silang magkaroon ng sariling negosyo at sinagot mong pagpapaaral sa mga kapatid ko. Nakayukong bungad ni Bing. Magkaibigan tayo noong walang-wala ako. Ikaw ang nagsilbing daan kung bakit ko nakilala si Luis. Kung iisipin ko, napakadami mong ibinigay na tulong sa akin. Umaguluho lang kaibigan. Sa kabila ng kasamaan ko, kabutihan ang ibinalik mo. Patawarin mo ko, Kimberly. Pinapatawad na kita. Kaya ako nagpunta dito para ayusin ang kaso mo. Tigas ang iling ni Bing. Hindi, pagbabayaran kong kasalanan ko. Saka may misyon ako dito sa loob. Kumunot ang noon niya. Anong misyon? Kasama ko sa bilangguan si Trixie. Tuturuan ko ng leksyon ng babaeng yun na maiganti kita. Hindi na kailangan, hindi na siya makakalabas sa kulungan. Natahimik saglit si Bing. Kimberly, gusto ko dito sa loob. Nagkaroon ako ng silbi. Nakita kong kahalagahan ko bilang tao. Weird man pero it feels I belong here. Parang itong lugar ko sa ilalim ng araw. Madami ako natutulungang kapwa preso. Nakita niyang ningning sa mga mata ng kaibigan, kaya hindi na siya nangulit pa. Naunawaan niya ang nais nitong mangyari. Tama, you have to look for a place that you feel the sense of belongingness. Kagaya niya sa piling na Luis at ng Unicorn Marketing Agency. Kung ganun, masaya ako para sa'yo. Kung ano man ang may tutulong ko sa'yo, magsabi ka lang, Bing. Kaibigan kita noon at ngayon. Dumaan man ang friendship natin sa pagsubok, alam kong mas naging matatag tayo. Niyakap siya ni Bing at hindi maiwasang maluha silang dalawa, dala ng kagalakan. Makalipas ang ilang buwang paghahanda para sa kanilang ingranding kasal, ay dumating ng pinakahihintay nilang araw. Ginanap ang kanilang kasal sa pinakamalaking simbahan ng San Jose. Magarbo ang dekorasyon ng simbahan. Ang kanyang elegant off-shoulder wedding gown ay gawa ng isang sikat na designer. Si Luis naman ay napakagwapo sa suot na tuxedo. Kapiling nilang mga taong malalapit sa kanila at ang lahat ng kanilang empleyado. Tunay na ligayang nakita niyang kanyang pamilyang kompleto. Tuluyan na ding magaling si Blair. Isa itong cancer survivor at naipagpatuloy na nitong pag-aaral. Si Lance naman ay nag-aral ng mabutit malapit nang makatapos. Nagbago na rin ang kanyang ama't napalago nito ang talyer. Lumapit siya sa kanyang nanay Delia at yumakap dito. Congratulations anak, masaya akong makita kang maligaya, kapiling ng iyong pamilya. Araw-araw kong dasal na maging masaya kayong lahat ng anak ko. Salamat po, Nay.
Naglapitan ng kanyang ama at mga kapatid. Isa-isa siyang niyakap ng mga to. Pumailan lang ng isang awitin bilang tanda ng pagsisimula ng kanilang pag-iisang dibdib. Si Baby Jacob ang ring bearer. Ang anak naman ni Dorina at Dylan na si Sofia isa sa flower girls. Puno ng rosas na iba-ibang kulay ang buong simbahan. Hinihintay na lahat ang kanyang paglakad palapit sa altar. Ibang-iba ang pakiramdam niya kumpara noong una silang ikinasal. Nagsimula ng seremonyas ng pari upang sila'y magtaling puso na. Naghanda sila ng kanilang pangako para sa isa't isa. Kimberly, pangako na alagaan kita at mamahalin habang buhay. Palagi kitang pipiliin araw-araw. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Ako ang haligi ng ating tahanan. Mananatili akong malakas dahil ikaw at ang ating anak ang aking inspirasyon. Mahal na mahal kita, Kimberly. Puno ng emosyong sabi ni Luis. Sinusuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Luis, mananatili akong tapat sa ating sumpaan. Mamahalin kita at pagsisilbihan habang buhay. Ako ang magsisilbing ilaw at liwanag sa ating tahanan. Mananatili ako nakasuporta sa lahat ng bagay na iyong gagawin. Mahal na mahal kita, Luis. Naluluhang sabi niya. Sinuot na niyang wedding ring para kay Luis. Sinabi ng pari na halikan ng bride. Tinaas ni Luis ang belo, naglapat ng kanilang mga labi, puno ng pagmamahal at pagsuyo. Masigabong palakpakan ang binigay ng lahat ng taong nakikisaya sa kanilang pag-iisang dibdib. Sa isang private beach resort, ginanap ang kanilang reception. Imbitado ang lahat maging ang empleyado ng Unicorn Marketing Agency. Puno ng kasiyahan na araw ng kanilang kasal. Parang fiesta sa saya at kulay. Hinila siya ni Luis papunta sa kwarto habang nagkakasiyahan ng lahat sa labas. Pansamantala nilang iniwan ng mga bisita. Bakit? Pakis lang, excited na ako. Naiiling siya. Ano, first time natin? Natatawang sabi niya. Siniil siya ng halik sa labi ng asawa. Ikinawit niyang kamay sa leeg nito. Hindi, pero gusto ko suot mo to mamaya. Nalaki ang mata niya nang makita ang costume na suot niya nung unang gabi silang nagkakilala. Saan mo naman nakuha to? Huwag ka na magtanong. Basta mamaya acting tayo na kunwari itong unang gabi natin. Kagaya nung una tayong magkita. Sige, pero nagtaas ng presyo ko. Kulang ang kalahating milyong ibinyayad mo noon. Okay lang ba? Kahit magkano pa. Willing to pay. Sa'yo na lahat, pati puso't kaluluwa ko. Baliw, ani ang natatawa. Oo, baliw na baliw sa'yo, noon at ngayon. At hindi na magbabago. I love you so much, Kimberly. I love you, I love you, I love you. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Labis ang ligaya sa kanilang mga puso. Nga pala, may good news ako sa'yo. Mamaya mo na sabihin, nagiinit na ako. Anang asawa sabay hipo sa matambok niyang pagkababae. Ngayon na. Saway niya kay Luis. May kinuha siya sa bulsa at inabot dito. Inabot niya ang pregnancy test result kay Luis. May bago tayong dagdag na miyembro ng pamilya. Nakangiting sabi niya. Nalaki ang mga mata ni Luis. Napasigaw to. Wow! Tara, gawa tayo kagad ng kambal. Kinarga siya ng asawa at umikot silang dalawa sa loob ng kwarto. Nag-uumapaw ang ligaya sa kanilang puso. Pinaliguan siya ng halik ng asawa sa mukha at leeg. Salamat, Kimberly, sa napakagandang balita. Basta gusto ko madaming anak. Naku, depende. May hirap manganak at mag-alaga ng bata. Tutulungan kita. Marunong ako mag-alaga ng baby. Magtutulungan tayong itaguyod ang mga anak natin. Nalunod ang kung anumang sasabihin niya sa halik ng binata. Nagsalo sila sa matamis na halik nang may nadinig silang katok mula sa labas. Si Lenny, ate, tawag ka po ni Nanay Delia. May naghahanap daw ng mga bisita. Agad siyang tumayo, tinulak si Luis na nakapatong sa kanya. Oo, ayan na. Palabas na kamo. Mamaya na tayong mag-honeymoon. Excited ka masyado. Natatawang sabi niya sa asawang nagkakamot ng ulo. Lumabas sila at nagtungo sa bulwagan. Aawit pala sina Joshua at Aliyah para sa kanila. Ang awiting pong ito ay para sa aking boss Luis. Kahit hindi tayo gaanong ka-close. Mahal kita bro at sa napakagad ng bride, Miss Kimberly. Pinapahalagahan kong pagkakaibigan na binigay mo sa akin. Lalo na sa pagtanggap mo sa akin tunay na pagkatao at susundin kong payo mo sa akin.
Naalala mo ba noong minsang depressed ako? Ang sabi mo walang masama kung ako'y may pusong babae na nagkukubli sa katawan ng isang lalaki hanggat wala akong tinatapakan o sinasaktang ibang tao. At ako'y maglalantad na ngayon. Mga kaibigan, tawagin niyo po akong Joshi, hindi na po ako si Joshua. Naghiyawan ng lahat ng mga bisita. Tanda na tanggap nila si Jamie. Masaya siya na nakapag-out na din si Joshi. Nagsalita din si Aliyah. Miss Kimberly, mahal kita. Kahit feeling ko nung una inagaw mo sa Sir Louis sa akin. Tanggap ko na kayong tinadhana. Maraming salamat sa pagmamahal at pangunawa. Kakampi mo kami ni Joshua. Joshi, sa Unicorn Marketing Agency. Makakarating sa iyong lahat ng latest chika. Muling nagtawanan ng mga tao. Nagbigay ang mga ito ng isang masiglang awitin. Niyakap nilang dalawang kaibigan pagkatapos sumunod naman nakakantay si Blair, ang kanyang kapatid. Maganda ang boses nito. Ang awiting ito'y para sa ikinasal kay Kuya Luis na sinuportahan kami kahit nawala nun si Ate Kimberly. Hindi niya kami pinabayaan. Maraming salamat Kuya Luis. At para sa kapatid ko na palagi kaming inuuna, Ate Kimberly, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, wala na ako sa mundong ito. Madaming beses na gusto ko na lamang sumuko, kaya lang naalala ko kung paano ko gustong dugtungan ng buhay ko. Pilit kang lumalaban para sa akin. Habang buhay ako magpapasalamat ate. Napakaswerte ko na ikaw ang naging ate ko. At ibabalik kong kabutihan mo sa pagtulong sa ibang cancer patients na kagaya ko. Isa kang inspirasyon. Ikaw ang aking superhero. Kung kanina'y puno ng tawanan, ngayon naman ay nag-iiyakan ng mga bisita. Lalo na kumanta si Blair. Niyakap niya ang kapatid nang matapos ang pag-awit nito. Sumunod naman ang sayaw ni Lance, miyembro to ng dance group. Congratulations sa bagong kasal. Ate Kimberly, sana makatagpo ako ng kahit kalahati ng kabaitan mo sa babaeng mapapangasawa ko. Maraming salamat sa pagtsatsyag at pagtatanggol mo sa akin. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo para sa pamilya natin. Kuya Luis, maraming salamat din sa lahat. Huwag mong pababayaan ang ate ko. Para sa inyong lahat ng sayaw na to. Super proud siya sa galing ng kapatid. Nagulat siya nang tumayo sa entablado ang kanyang ama. Gusto kong ialay ang awiting ito sa aking son-in-law. Botong-boto talaga ako nung una pa lang dahil bukod sa magkasing gwapo kami, bilyonaryo pa. Nagtawanan ng mga tao sa paligid. Aminado ako na silaw ako sa pera. Instant yaman at ahon kami sa hirap kapag nagkatuluyan sila. Pero nakita ko na si Luis, mabuting tao at mapagmahal. Kahit na walang anak ko, sinuportahan niya kami. Maraming salamat Luis. Kimberly anak, napalaki ng naging pagkukulang ko sa iyo noon. Pero pinunan mong kakulungan na yun sa ating pamilya. Ikaw ang inspirasyon naming lahat. Wala kaming hangad kundi ang iyong kaligayahan. Niyakap niyang ama matapos ang kanta nito para sa kanila. Hindi niya inaasahan ang pagbibigay ng awitin nito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago matapos ang gabing ito ng ating pagdiriwang ay may nais po kami sabihing mag-asawa. Tumayo sila sa entablado upang magbigay ng huling mensahe sa mga dumalo. Inabot niya ang mic kay Luis na karga si Baby Jacob. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Kimberly ngayong araw. Kinagagalak po naming ibalita na magkakaroon na po ng kapatid si Baby Jacob. Pinagbubuntis po ni Kimberly ang aming pangalawang anak. Asahan po ninyo ang imbitasyon para sa gender reveal. Masayang anunsyo ni Luis. Lumipat na ng bagong bahay ang pamilya Moya. Mas maliit ngunit mas moderno ang disenyo ang kanilang napili. Bumili sila ng bagong appliances at gamit sa bahay. Ang tanging dala nila mula sa mansyon ay ang kanilang personal na mga gamit. May bayar ng kanilang mansyon. O paano ba yan? Pagkatapos maayos ng bahay na to, ay alis na muna ako. Saan ka pupunta, Lola Rosa? Tanong ni Luis. Alam mo Apo, magre-retiro na ako. Iiwan ko na sa inyo ni Kimberly ang pamamahala sa Unicorn Marketing Agency. Mamamasyal ako at lilibutin kong buong mundo. Gusto ko nang magpahinga. Alam mo kapag tumatanda na, kapayapaan na lamang ng puso't isip ang pinakamahalaga. Lola, gusto po ba ninyong samahan namin kayo? Oo naman, sa ibang pagkakataon, masaya tayong mamamasyal pero alam kong busy kayo sa pagtataguyod sa inyong pamilya, lalo't magiging dalawa ng anak ninyo. Huwag kang mag-alala, kaya ko magbiyahe ng mag-isa. Lola Rosa,
Kapag kailangan po ninyo ng kahit na ano, magsabi lang po kayo. Tumango ang matanda. Luis, masayang masaya ako para sa inyo ni Kimberly. Kung nasa man ang iyong Mommy Claudia at Nanay Amelita, alam kong masaya sila at proud sa'yo. Sayang nga lamang po at hindi na nila nakita ang kanilang pangalawang apo. Mas masaya po sana kung buhay pa sila at kapiling natin. Ganon talagang buhay. Hindi natin alam kung gaano kahaba o kaiksi ang nailalagi natin sa mundo. Kaya dapat lagi tayong handa at palagi nating ipaparamdam sa mga taong mahalaga ang ating pagmamahal. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Mahal po kita, Lola Rosa. Mahal na mahal din kita, apo ko. Pinagkakatiwala ko na sa iyo ang Unicorn Marketing Agency. Alagaan mo itong mabuti. Makakaasa ka po na mas papalugayin kong kumpanya. Pero huwag mong isasakripisyong yung pamilya, kagaya ng ginawa ko noon. Oo, mahalagang trabaho o negosyo. Ngunit higit na mahalagang pamilya mo. Sila dapat ang iyong numero unong priority. Dahil kahit anong tagumpay mo sa negosyo o karir, still kung hindi mo nabigyan ng sapat na oras ang pamilya mo, baliwala ang lahat. Ang relasyon mo sa pamilya ang pinaka-importante. Huwag ka sanang makakalimot. Maraming salamat po Lola Rosa sa pagpapaalala. Naluluhang nagyakap sila ng kanyang lola. Marami siyang natutunan mula dito na kanyang isa sa buhay. Naging abala sa pag-asikaso ng negosyo si Luis. Si Kimberly naman ay naka-work from home setup upang mas matutukan ang pagbubuntis. At si Baby Jacob habang tinutulungan si Luis sa negosyo ng pamilya. Halata ng kanyang tiyan, ngunit hindi naman masela ng kanyang pagbubuntis na kanyang pinagpapasalamat sa may kapal. Tinawagan niya si Luis. Kailangan niyang umattend ng meeting ngayon sa kumpanya kaya naman sumunod siya sa asawa. Nagpa-check up siya kahapon at maayos naman ang lagay ng kanilang 5-month-old baby. Hindi pa niya alam kung anong gender. Maaring next check-up malaman na niya kung babae o lalaki ang kanilang pangalawang anak. Hindi naman importante ang kasarian basta malusog ang bata ay ayos na sa kanilang mag-asawa. Bumaba siya ng kotse at sa harap siya ibinaba ng kanyang bodyguard na kanyang ipinagtaka. Kadalasan sa parking area ang baba niya. Umulan ng white roses pagbaba pa lamang niya ng sasakyan. May mga empleyadong nagsaboy ng roses sa kanyang dadaanan. Nangingiti siya dahil iniisip ko anong pakulo ni Luis. Pilit niyang iniisip ko anong okasyon. Wala talaga siyang maalala. Bukod sa inaabot na white roses ay may paper bags na tila may lamang regalo ding ibinibigay ang mga empleyado. Nakita niya si Luis na masayang hinihintay. Ang kanyang paglapit, may videographer at photographer din. At may catering services sa likod na medyo umasim ang mukha niya nang matanaw na abala si Melissa sa paghahanda. Nabura ang inis niya nang makita ang pamilyang mga nakangiti sa kanya. Pinapunta din pala ito ni Luis. Luis, anong okasyon? Aniya paglapit sa asawa. Welcome sa gender reveal ng pangalawang baby natin. Gusto din kitang isurprise kaya hindi nakatay na bala pang mag-asikaso nitong gender reveal party. Wow, excited na ako malaman kung baby boy or baby girl. Kung ganon, alamin na natin dahil excited na ako din. Niyaya siya ni Luis sa gilid katabi ng catering. Madaming blue and pink balloons na nakapaligid. Sa gitna ay may katamtaman laking white balloon. Kimberly, ikaw nang pumutok ng lobo gamit ang dart. Sabi ng organizer, after pumutok ang balloon ay malalaman natin ang kasiraan ng baby at maaari natin itong gawing abstract nursery wall decor. Sige, hindi pa naman ako magaling sa ganito. Natatawang sabi niya. Unang attempt ay hindi tumama. Sa pangalawang pagsubok, pumutok ang lobo at sumabog. Ang kulay pink na art color. Nagpalakpakan na lahat ng taong nandoon nang malaman ang gender ng kanilang pangalawang anak. Lumapit ang kanilang pamilya upang bumati. Si Lola Rosa ay kapiling din nila online kahit nasa ibang bansa ito. Naging masayang pagdiriwang para sa pagdating ng kanilang baby girl. Kumukuha siya ng pagkain na lumapit si Melissa. Kimberly, hindi na ako mahiyang lumapit sa'yo. Pasensya na kung nagkaroon tayo na hindi pagkakaunawaan dati. Last catering service ko na to para sa kumpanya dahil lilipat na ako ng tirahan kasama ng mapapangasawa ko sa kabilang bayan. Inabot niyang kamay kay Melissa na tinanggap naman ito. Friends, aniya, tumawang babae talanganing ngumiti. Oo naman, patawarin mo ko sa mga nagawa ko dati. Gusto ko lang malaman mo na kahit anong pang-akit ko'y nanatiling ikaw ang mahal ni Luis. Maswerte ka.
Kalimutan na natin yun, hangad kong kaligayahan mo sa bagong buhay. Natatahakin mo. Pasensya ka na din at pinagselosan kita. Ngumiti ang babae at nagpasalamat. Nakahinga na siya ng maluwag. Para din siyang nabunutan ng tinik ng maayos na sila ni Melissa. Sabay na silang umuwi ng bahay ni Luis ng araw na yon. Next week, mamili na tayo at ipayos ang isa pang kwarto. Puro pink naman para sa bagong baby natin. May idea ka ba sa gusto mong mangyari sa kwarto ng baby girl natin? Kung ako ang tatanungin mo, ikaw nang bahala sa disenyo ng nursery room. Sige, magpunta tayo sa mall. Kahit konti lang kasi nakita ko madami pang gamit si Baby Jacob. Naku, pasensya ka na Kimberly. Walang masama sa paggamit ng luma. Pero hindi ko pa gagamitin ng luma ang prinsesa ko. Ani Luis sabay hawak sa kanyang tiyan. Ikaw ang bahala, ikaw naman ang gagastos. Gusto kong ibigay ang the best sa inyo ng mga bata. Salamat Luis. Hinalikan siya sa pisngi ng asawa. Okay ka lang ba? Wala ka bang nararamdamang kakaiba? O hindi ka ba nahihirapan? Okay naman ako, nandiyan ka naman para sumuporta. Malaking bagay na nasa tabi kita palagi. Basta may kailangan ka magsabi ka lang kagad. Kapag malapit ka ng mga anak, work from home na muna ang setup ko para kasama mo ko. I suggest din na huminto ka na muna sa pagtatrabaho. Sa kumpanya, para din may ginagawa ko kapag tulog si Baby Jacob. Ikaw ang bahala pero kapag hindi mo kaya o pagod ka na, huwag mong pilitin ang sarili mo. Tumango siya sa kabiyak, yumakap siya at sumandal sa matipunong dibdib nito. Ano nga palang gusto mong pangalan ng prinsesa natin? Tanong ng asawa. Pag-isipan natin, ilista natin, magbigay ka ng suggestions. Tapos mamili tayo ng pinakamagandang pangalan. Tinanghali siya ng gising kinabukasan. Nagulat pa siya nang mabungaran ng gwapong mukha ni Luis na nasa kanyang tabi at naghihintay ng kanyang paggising. Nakabihis na ito ng simpleng t-shirt at jeans. Good morning sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Bati nito tinalikan siya sa noo, pisngi at labi. Good morning, bakit nandito ka pa? Hindi ka ba papasok? Napabalikwas siya. Hindi ako papasok ngayon. Tara, maligot magbihis ka na, may pupuntahan tayo. Ha? Saan? Nambibigla ka naman basta-basta. Surprise! Ang dami mong pakulo, Luis ha? Nailing nasabi niya kahit pang toto'y kinikilig siya sa mga surprises nito. Ma-effort ang asawa sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanila ng anak kahit pa sa pamilya niya. Isang oras siyang nasa biyahe. Hindi naman siya naiinip dahil masarap ang kwentuhan nilang dalawa. Napakaganda din ng tanawin sa dinadaanan nila. Nakarating sila sa isang private beach resort. Walang tao, malamang narentahan itong buong resort. Tahimik at payapang paligid, kumikinang ang buhangin sa tama ng araw, asul na asul din ng tubig. Picnic by the sea ang drama ni Luis. Pagdating nila ay may nakahanda ng lunch, may banda din na tumugtugtog ng paborito niyang musika. Napasarap ang kain nilang dalawa ng seafoods. Magkahawak kami silang naglakad sa dalampasigan ng hapon na at palubog ng araw. Luis, maraming salamat. Parang imposible pero magkasama na tayo ngayon. Sa buong buhay ko, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng asawang kagaya mo. Kagaya ko na naghihintay ito ng karugtong ng kanyang sasabihin. Guwapo, macho, mapagmahal, maalalahanin. Hindi ako satisfied sa paglalarawan mo sa akin. Ano pa, himig pagbibiro ng asawa. Magaling sa ano? Saan? Basta sa lahat ng bagay. Alam mo na yun. Hindi ko alam, be specific. Ewan ko sa'yo, natatawang irap niya. Teka, mukhang nakalimutan mo na. Mamayang gabi ipapakalala ko sa'yo kung saan ako magaling. Bumulong to sa tenga niya at marahan tong kinagat. Namulang kanyang muka, dinala ni Luis ang kanyang kamay sa bibig nito upang hagkan. Kimberly, napakaswerte ko na ikaw ang naging kabiyak ng aking puso. Wala na akong mahihiling pa. Mamahalin kita na higit pa sa walang hanggan. Luis, napakasaya ko na ikaw ang naging asawa ko. Palagi kitang mamahalin na higit pa sa buhay ko. Magsasama tayo hanggang pagtanda natin. Madami akong plano para sa ating pamilya. Hanggang walang hanggan kitang mamahalin, Luis. I love you, Kimberly. Forever and beyond. Tumingkayad siya, tinabot ang labi ng asawa. Gumanti si Luis ng halik na walang kasing tamis. Saksi ang palubog na haring araw sa kanilang pangako magmamahalan magpakailanman. Ang bawat tao sa mundo ay may kabiyak. Isang tao na magiging dahilan upang mabuong iyong buhay. Kagaya nila Kimberly at Luis, nang matagpuan ng isa't isa.
Sana'y mahanap niyo ang tao makapagbibigay sa inyo ng pag-ibig na walang hanggan.